Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala na ipinagkaloob sa 3 sunod na termino ng aking paglilingkod bilang ama ng bayan at ngayon ay lungsod ng Baliwag. At dahil magagaling at magkakatuwang ang mga Baliwagenyo para sa pag-asenso ng lungsod at sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga kalungsod, wala po tayong sinayang na sandali para maglingkod. Tuparin ang ating mga ipinangako at pag-ibayuhin ang serbisyong may malasakit. Patuloy pa rin po nating iniangkla ang paglilingkod sa high five platform of good governance. Pero sa pagkakataong ito, todo level up version na. Kaya narito po ang ilan sa ating mga naisakatuparan mula Hulyo 2022 hanggang Hunyo 2023, ang unang taon ng aking ikatlong termino. Para sa edukasyon at kabataan, ang pamahalang panglungsod ay patuloy na tumutulong sa DepEd sa mga pangailangan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Special Education Fund para sa maayos, ligtas at komportabling pamamalagi ng mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Tinutukan ng City Engineering Office ang repair, improvements at reconstruction ng ilan sa mga pasilidad sa paaralan. Nagtayo rin ng mga bagong hand-washing facilities bilang bahagi ng new normal at patuloy na nag-invest para sa mga gamit ng mga guro at mag-aaral gaya ng mga libro, lapel mic para sa mga teachers, computer at printer, sound system at aircon. Para sa libreng pag-aaral sa kolehiyo, maliban sa BTEC main campus sa poblasyon at isa pang campus sa Pagala kung saan pumapasok ang mga senior high school students, nagkaroon din ng kasunduan para magamit ang pasilidad ng Baliwag Cross and Flame Academy para maging BTEC Bagong Nayon Campus at Maple Education International para naman sa BTEC Tibag Campus. Higit pa sa 7,000 mag-aaral ang naka-enroll ngayon sa BTEC at patuloy ang pagtaas nito dahil sa lumalawak na listahan ng kursong inio-offer gaya ng sumusunod. Noong Agosto 2022, sa 13th commencement exercises ng BTEC, halos 1,000 ang matagumpay na nakapagtapos. Kasama dito ang pinarangalan na 25 magna cum laude at 162 na cum laude. Noong 2022, ipinagbubunyi rin ng BTEC ang muling pagkakaroon ng 2 top-notcher sa LET. Sa 9th place ay si Camille Bella Rosos at sa 10th place naman ay si Regine Calagian Bravo. Para sa programang Saludo sa Baliwagenyo Constituent Achievers Night, nasa 200 kabataan na pasado sa iba't ibang licensure examinations ang kinilala sa testimonial dinner noong June 1, 2023. Kasama dito ang mga bagong abogado, doktor, nurse, guro, engineer, architect, librarian at CPA sa pangunguna ni Francis Matthew N. Obligacion, 2022 CPA Licensure Examination Top-Notcher na isang Baliwagenyo. Ginawaran din natin ng special citation ang mga natatanging kabataang Baliwagenyo na nagbigay ng karangalan sa ating lungsod sa programang 2023 Natatanging Kabataang Baliwagenyo. Pinasigla rin natin sa Baliwag ang physical sports at nauusong e-sports sa pamamagitan ng Mobile Legend Baliwag Star Cup 2023 at 5th MFBE Interbarangay Basketball League, Slam Skateboarding Competition 2023 at Summer Pinasaya Sports Clinic. Para sa kalakal, industriya at kabuhayan. Sa ulat ng Business Permit and Licensing Office o BPLO, nakabawi na ang lokal na ekonomiya ng Baliwag na makikita sa pag-akyat ng koleksyon sa buwis sa negosyo. Sa taong 2022, ang koleksyon sa business permit ay naitala sa 176.67 million pesos. At mas mataas naman ang koleksyon pagpasok ng 2023 na naitala sa 202.9 million pesos. Noong 2022, sa 3,896 na nairehistrong negosyo, 652 dito ay new business.
Nakalikha ito ng 18,630 na trabaho at kabuuang kita na pumalo sa halos 34.53 billion pesos. Samantala, ang naitalang trabaho naman sa unang 6 na buwan ng 2023 ay 18,770, mas mataas kaysa sa taong sinundan. Dahil sa kaaya-ayang business climate sa Baliwag, maraming negosyo ang nagbukas at nag-expand ng operasyon. Kabilang dito ang mga sumusunod na malalaking kumpanya ayon sa tala ng BPLO. At ang pinaka-inaasam na unang branch ng SNR sa Bulacan, dito rin sa Baliwag bubuksan. Usapang trabaho pa rin tayo. Sa tala naman ng Baliwag Peso, 3,379 Baliwagenyo ang nabigyan ng trabaho sa tulong ng Local Recruitment Activity, Referral and Placement, Special Programs for Employment of Students o SPES, Government Internship Program o GIP, Job Fairs, at tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers. Umabot naman sa 259 Baliwagenyo ang naging benepisyaryo ng Hatid Kabuhayan Kit, ang ating livelihood assistance program para sa mga nagnanais na makapagsimula ng maliit na negosyo o kaya ay mapalawak pa ang operasyon ng kabuhayan nila sa kasalukuyan. Patuloy din tayong umaalalay sa ating Baliwag OFWs. Nasa 15 kababayan natin na repatriated OFW at biktima ng illegal na recruiter ang pinagkalooban ng Hatid Kabuhayan Kits para makapagsimula ng maliit na kabuhayan sa kanilang pagbabalik bansa matapos ang mapait nilang karanasan sa pangingibambayan. Sa sektor naman ng agrikultura, sa loob ng 2 cropping seasons, mahigit 6,915 bags ng mga binhing palay o certified seeds ang ipinamahagi sa 1,300 na magsasaka. Dahil dito, tumaas ang ani ng mga magsasaka ng 10 hanggang 20%. Nasa 300 bags naman ng hybrid palay seeds ang naipamahagi sa 195 na magsasaka sa dry season na nagbunga ng pagtaas ng 30 to 40% ng ani ng mga nagtanim nito. Lumikha rin tayo ng kabuhayan para sa ating mga magsasaka at maghahayupan. Nagpamahagi ng mga livestock animals sa mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa Baliwag para patuloy na mapabilis ang gawain sa bukid. Namahagi rin tayo ng farm machineries at iba pang ayuda sa pagsasaka gaya ng shallow tube well, combined harvester, hand tractor, dual sprayer, plastic crates at grass cutter, soil ameliorant at fertilizer discount vouchers. Ginawaran rin natin ng crop insurance ang 1,074 na magsasaka ng palay at gulay at 300 watermelon growers habang nasa 167 farm animals naman ang binigyan ng livestock insurance kung kaya kampante ang mga livestock grower sa anumang banta sa kanilang mga alaga. Inilunsad at binuksan din natin ang Baliwag City Rice Mill and Dryer Facility sa Barangay Tarcan. Ito ay may 2 recirculating mechanical dryer at isang multi-pass rice mill. Sa ginawang pag-aaral, makakatulong ito sa 1,800 farming and non-farming households sa aspeto ng food security at pagbibigay ng kabuhayan at karagdagang kita. Para naman pasiglahin ang lokal na turismo sa Baliwag, muling binuhay ang tao ng Buntal Festival matapos ang pagkakahinto nito dahil sa pandemya ng COVID-19. Isinagawa ang second Eco and Leti Cruz Art Competition. Itinampok din ang husay at galing ng Baliwag furniture designers and makers sa pamamagitan ng kalupkop ang mga kontemporaryong mebles at disenyong Baliwagenyo, Pernifair. Ibinida rin ang Obra Moda, likhang Baliwagenyo fashion show na nagtampok sa mga local fashion designers at makeup artists. Pinalakas din natin ang food tourism sa Baliwag para maipakilala ang iba't ibang pagkain gawa ng mga Baliwagenyo sa Baliwag Food Park at bibingkahan sa Baliwag. Para sa social services, patuloy tayong nagpapaabot ng tulong sa mga kababayang nangangailangan sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Tinaasan natin ang ating alokasyon para mas maraming kababayan ang matulungan natin sa medicine, laboratory, financial, burial, at animal bite vaccines. Nagandog rin tayo ng libreng binyagang bayan
kung saan nasa 130 na bata ang nakatanggap ng sakramento ng binyag sa 3 nagdaang binyagang bayan noong Agosto at Setyembre 2022 at Mayo 2023. Sa kumpilang bayan naman, 58 kabataang Baliwagenyo ang tumanggap ng sakramento ng kumpil noong Mayo 2023. Sa pamamagitan naman ng High Five Serbisyong May Malasakit Caravan, patuloy rin nating nailapit ang serbisyo sa bawat komunidad para higit na maging accessible ang iba't ibang serbisyo gaya ng libreng gamot, eye check-up at salamin, medical and dental consultation, vaccination, pamamahagi ng punla ng gulay at prutas, bakuna sa aso kontra rabies, pagrehistro ng kapanganakan, konsultasyong legal, AICS para sa gamot, hospitalisasyon at tulong pinansyal, Zumba session at alagang estrella sa libreng serbisyo ng pagpapaganda gaya ng manicure, pedicure, haircut, foot spa at facial. Nitong taong 2022 lamang, nasa 22,972 kababayan natin ang nakinabang sa mga libreng serbisyo ng High Five Caravan. Maliban dito, nasa 97 na Baliwagenyong nabibilang sa severely ill indigent ang nangangailangan ng atensyong medikal ang ating binisita sa kanilang mga bahay sa ating programang Barangay Dalaw, Kalinga sa Pasyenteng Baliwagenyo upang abutan ng tulong pinansyal, gamot at pagkain, kamustahin ang kanilang kalagayan at bigyan pa ng ibang tulong para sa kanilang patuloy na gamutan. Sa programang Early Child Care Development o ECCD, hindi lamang libreng edukasyon, may karagdagang dental services, supplemental feeding program, deworming, at vitamin A supplementation ang ating handog sa 2,036 ECCD students na libreng nakakapag-aral sa 34 ECCD centers sa Baliwag. Sinimulan na rin natin ang paglalagay ng community playgrounds sa paunang 6 na barangay sa ating lungsod, kabilang ang Tangos, Piel, Subic, San Roque at Kalantipay. Nagbigay din tayo ng ayuda sa mga Baliwagenyong biktima ng trahedya, gaya na lamang ng pamamahagi ng 7,100 pesos kada benepisyaryo para sa 92 pamilya na nasiraan ng tahanan dahil sa bagyo upang magamit sa kanilang shelter reconstruction at halagang 10,000 para sa 14 na pamilyang nasunugan. Para sa programa sa mga naligaw ng landas, 59 reformees ang matagumpay na sumailalim sa 3-month reformation program sa taong 2022 to 2023 sa ating Baliwag Balay Silangan Reformation Center na matatagpuan sa Barangay Chaong. Sa Baliwag, nagtakda tayo ng isang araw upang magtipon-tipon at magsalo-salo ang mga kasapi ng senior citizens, solo parents, at persons with disability. Masayang ipinagdiwang ang araw ng senior citizens noong Pebrero 3, 2023, kasabay ng 30th celebration ng pagkakatatag ng Federation of Senior Citizens Association in Baliwag. Ipinagdiwang din ang araw ng PWDs noong Disyembre 3, 2022 kasabay ng pagdiriwang ng International Day for PWDs at ang araw ng solo parents noong Marso 17, 2023 kasabay ng pagdiriwang ng 20th anniversary ng Baliwag Solo Star Parents. Naipatayo rin natin ang Social Protection Building sa City Hall Compound. Ito ang magiging tahanan ng mga tanggapan ng CSWDO, Barangay and Community Affairs, Nutrition Office, Senior Citizen, PWD, Solo Parents, 4Ps, Muslim Affairs, at Local Shelter and Housing Unit. Para sa health services, naglaan ang pamahalang panglungsod ng 2.4 million pesos para sa pagbili ng lupa sa Barangay Pinagbarilan na patatayuan ng Super Health Center RHU 5. Target natin na makapagtayo ng 8 RHU sa buong Baliwag para ma-meet ang target na 1 RHU per 20,000 population. Sa tulong ng SM Foundation at Uniqlo, pinasinayaan ang mga magagandang pasilidad ng RHU 1 at RHU 3, kasama ang mga tulong na pinaabot ng pagpipintura sa loob-labas ng RHU, paglalagay ng mga bagong office tables, chairs, sofas, side tables, filing cabinets, play cabinets with toys and books,
air conditioners, refrigerators, electric fans, at TV. Nag-donate din ng emergency go bag at medicine trays na ginagamit na ngayon para sa mga baliwagenyong nagpapagamot. Prioridad din natin ang pangalaga sa kalusugan ng mga buntis na ina at kanilang mga anak. Kaya naman sa tala ng City Health Office o CHO, maraming kalungsod natin ang nakinabang sa libreng serbisyo gaya ng bakuna para sa neonatal tetanus, libreng panganak, libreng bakuna sa mga sanggol at bata, libreng newborn screening, libreng bakuna kontra rabies, libreng bakuna sa oral polio vaccine, libreng bakuna sa measles rubella vaccine, libreng operation tuli. Patuloy rin ang paghahatid sa mga lolo at lola ng gamot para sa kanilang mga karamdaman sa ating programang Hatid Kalinga. Sa tala ng City Health Office, nasa 5,964 senior citizens ang hinahatiran ng libreng supply ng maintenance medications para sa hypertension, diabetes at cardiovascular diseases buwan-buwan. Para naman sa peace and order, naglaan tayo ng 5.4 million pesos para sa pagbili ng 1,127 karagdagang LED lights na inilagay sa mga kalsada sa 27 barangay ng Baliwag para sa maliwanag at ligtas na kalsada. Naglaan din tayo ng 13.28 million pesos para sa pagkakabit pa ng 50 modern CCTV na karagdagan sa existing 341 CCTV sa Baliwag at pag-upgrade sa paggamit ng modern fiber optic lines para sa patuloy na pagmomonitor ng Public Assistance and Complaint Center o PAC sa trapiko at sa mga sitwasyon sa lansangan gaya ng aksidente at krimen. Ang ilan sa mga ikinabit na kamera ay artificial intelligence o AI-aided cameras na magagamit sa pag-search, scan at detect ng mga vehicle plate number at pagtukoy sa mga pagkakilanlan ng isang individual sa pamamagitan ng facial recognition system. Nagkabit rin ng solar-powered CCTV cameras sa flood-prone areas at mga gilid ng ilog at patubig. Sa taong 2023, 3 ang karagdagang barangay na naideklarang drug-cleared ayon sa ulat ng Baliwag PNP. Kabilang dito ang barangay Pinagbarilan, Tarkan at Kalantipay. Mula 2018, 8 na ang napasama sa listahan ng drug-cleared barangay. Ito ang Matantubig, Paitan, Tilapayong, Hinukay at Piel. Nakasumiti na rin para sa deliberasyon ng PIDEA ang mga barangay ng Santo Cristo, Virgen de las Flores at Yaong. Bagamat kaakibat ng kaunlaran ang pagsisikip sa trapiko, patuloy namang sinusolusyonan ng Baliwag Traffic Management Office o BTMO ang problemang ito. Nagpatupad ito ng traffic rerouting scheme at one-way traffic sa mga natukoy na busy streets sa Baliwag. Inilunsad din ang programang Isumbong Mo sa BTMO para mabigyan ng daan ang iba't ibang reklamo sa kalsada na maaaring aksyonan ng BTMO gaya ng labis sa paniningil sa pamasahe, abusadong mga driver at iba pa. Sa panguna naman ng ating City Disaster and Risk Reduction Management Office, nasa 135 barangay responders ang binigyan ng training sa kaligtasan sa tubig, paraan ng pagsasagip sa tubig, at pagbibigay ng paunang lunas sa nalunod sa biktima. Bilang paghahanda rin sa naibigay na ambulansya kada barangay, 135 barangay emergency responders ang tinuruan ng ambulance management, standard first aid, at mga kaalaman na magagamit sa pagresponde sa iba't ibang uri ng emergency medical o aksidente man. Near completion na rin ang ating pinagagawang CDRRMO building sa Baliwag Government Complex na siyang magiging 24/7 operation center kung saan nakabase ang Rescue 5, Public Assistance and Complaint Center, Command Center at CCTV operations, training and planning, at warehouse. Magkakaroon din ito ng evacuation area na may kumpletong facility gaya ng community kitchen at restroom para sa mga displaced residents kapag may kalamidad. Para naman sa pangalaga sa kapaligiran, maliban sa regular na pangolekta ng basura, pagpapatupad ng Ecopolis sa mga ordinansang pangkapaligiran, inilunsad at binuksan din natin ang 6 na aling tindera stores sa mga barangay ng Concepcion, Hinukay, Piel, Pinagbarilan, Tarkan at Subic
upang maipakilala ang programang Waste to Cash na kaugnay pa rin ng programang Palit Basura para sa kampanyang Plastic Waste Reduction. Gayun din, inilunsad natin ang refill technology kung saan 10 kababayan natin ang nabigyan ng Kalikasan Store iRefill Starter Kit habang nagbabari ng 2 vendor refill sa Baliwag Climate Change Center at Baliwag City Hall. Fully operational na rin ang Baliwag Central Kalikasan Center na matatagpuan sa Barangay Tarcan. Ito ang ating maipagmamalaki na modernong centralized material recovery facility para iproseso ang mga recyclable materials mula sa mga nakolektang basura. Ito ay may mga makinarya gaya ng pulverizer, multipurpose shredder, vegetable shredder, wood shredder, rapid composer, worm harvester, compactor, conveyor, molding machine, at concrete mixer na pawang ginagamit sa pagpuproseso ng basura para ma-recycle sila o magamit bilang pataba sa lupa. Para sa mabuting pamamahala, isinulong rin ang ilang mahalagang kasunduan sa pagitan ng pamahalang panglungsod ng Baliwag at iba't ibang ahensya gaya ng sumusunod. Muli rin po tayong nagawad ng pagkilala sa 14 na natatanging anak ng Baliwag na nagbigay karangalan sa ating lungsod. At ito po ay sa pamamagitan ng programang Dangal ng Baliwag noong Mayo 31, 2023. Dahil naging city na tayo, itinaas din ng pamahalang panglungsod ang sweldo ng job order at mga barangay volunteer workers. Gaya ng aking ipinangako, dinagdagan natin ng 2,000 ang buwanang sweldo ng job order, kaya marami dito 10,000 na ang tinatanggap na buwanang sahod. Itinaas din natin ang monthly honorarium ng ilang barangay workers. Mula 300, dinagdagan ang honorarium para sa mga barangay population workers. Ngayon ay 1,000 pesos kada buwan. At ang mga pangulo ng solo parents at PWD kada barangay, tumatanggap na rin sila ng 1,000 kada buwan mula sa 500 pesos. Samantala, lahat ng 216 rehistradong mother leaders ay nakakatanggap na rin ng 500 pesos kada buwan. Sa taong 2024, itataas na ang honorarium ng PWD President sa 2,000. Ang bitek sa barangay naman ay tatanggap rin ng 1,000 pesos kada buwan. Sa pangasiwa sa pondo ng lungsod, 100% ng mga ginugol para sa mga programa at proyektong ipinatupad ay aprobado ng Commission on Audit at malinaw na tinukoy sa ulat ang no adverse COA audit findings. Ang Baliwag rin ang palaging una sa pagsumite ng annual budget para i-review ng sangguniang panlalawigan sa hanay ng lahat ng lungsod at munisipyo sa buong lalawigan ng Bulacan. Panghuli, para sa infrastruktura o mga pagawain sa lungsod. Sinimulan nating isaayos ang proyektong Bitukang Manok, isang flood control project natin sa Baliwag, kung saan isinasaayos ang drainage plan upang magsilbing daluyan ng mga tubig na nagmumula sa mga barangay ng Paitan, Suliban at Piel at hindi na maging sanhi ng pagbabaha. Samantala, isinaayos na rin natin ang drainage mula Pidamaso at nakatugon ito sa ilog ng Tiaong na nagsisilbing outfall ng kanal para maiwasan din ang pagbaha. Patuloy na isinasaayos ang Baliwag Star Arena, nilagyan ng mga bagong aircon at isinasaayos din ang mga dugout pati ang restroom at shower rooms para sa mga atletang maglalaro sa Baliwag Star Arena. Ipinatayo rin natin ang malaking Baliwag City Government Warehouse. 2 palapag na gusali ito sa Barangay Tarcan upang paglagakan ng stockpile ng relief goods at mga rescue equipment bilang paghahanda sa mga paparating na sakuna. Halos matatapos na ang 4 na palapag na Baliwag Bayanihan Center na magiging tahanan ng mga national offices
na magkakaroon ng operasyon sa Baliwag gaya ng Prosecutor's Office at DepEd Division. Patuloy ring isinasaayos ang Baliwag Tennis Court, nilagyan ng LED lights at 2 palapag na players at audience lounge para sa mas komportable at dumaraming gumagamit ng nasabing court. Near completion na rin ang tinatayong 2 palapag na Baliwag Livelihood and Training Center para maging tahanan ng lahat ng pagsasanay ng mga Baliwagenyo na nagnanais lumahok sa libreng skills at livelihood training ng PESO. Ini-award na natin ang isang ambulansya kada barangay. May kabuuang 27 bagong ambulansya at may nakalagay na pangalan ng mga barangay ang ating inihandog sa inyong lahat para libre ninyong magamit kung kinakailangan ninyong para sa emergency at pagbabiyahe ng mga pasyenteng may karamdaman. Pinasinayahan natin ang Baliwag City Hemodialysis Center sa ating Baliwag City Government Complex. Kapartner ang Premier 101. Ito po ay mayroong 16 dialysis machines at meron pong isang reserve, bali 17 dialysis machines. Ito po ay zero cost o libre para po sa mga Baliwagenyong nangangailangan ng gamutan sa pamamagitan ng dialysis.